Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pambayad to libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po, today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. So, marami po ngayon ang balita na sunod-sunod ang pagkamatay ng mga sikat dito sa Pilipinas. Sila Nora Honor, Pilita Corrales, Haji Alejandro, sumalangit na ang kanilang kaluluwa. At ang pinaka-popular po, itong ating mahal na Santo Papang si Lolo Kiko. So, ibig sabihin po niyan, lahat po tayo ay may term. Hindi lang po mga politiko ang may term. Kasi, di ba, pagka mayor ka, 3 terms ka lang, 3 terms, 9 years ka lang. Pag senador ka naman, 12 years, ang unang pagkapanalo mo 6 years, pag nanalo ka ulit 6 at 6 mga 18 years na pwede kang tumakbo sa pagka-senador. At lahat po ng mga politician ay may mga term limit. Pero pangkalahatan po, lahat po tayo, meron din po tayong life term limit na. So, ibig sabihin po niyan, ay kailangan nating paggandahan din yan. Yung mga bagay na yan. Kasi asahan na po natin na once na tayo ay sinilang sa mundong ibabaw, nakatakda na po o may appointment na tayo para mamatay. Siyempre, bago tayo umabot doon, huwag po nating sayangin ang ating oras kasi alam naman po nating lahat na ito ay limitado lang. Kaya sana magawa natin ng makabuluhan ang ating buhay sa pang-araw-araw natin. Kaya nga sabi sa Salmo chapter 90 verse 12, sulat ito ni Moises, "Ipaunawa nyo sa amin ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan." So ayan po malinaw ang pagkasulat ni Moises na kailangan malaman ng tao o tayong mga tao na limitado lang o maiksi lang ang ating buhay. Marami kasi dyan, lalo na po yung nasa ibabaw na, madalas ito sa mga nasa tuktok na, may kapangyarihan na, marami ng pera, may impluensya, sinusunod ng lahat, maraming sumasaludo sa kanya. Minsan po yung isip o yung utak ng taong yon, akala niya Diyos na rin siya. Kaya marami po sa mga makapangyarihang tao ang namuhay sa gusto lang nilang mangyari. Nang walang takot, walang takot yung iba, hindi naman po lahat ng mga sa history ng Pilipinas, at saka sa history po ng buong mundo, yung mga naging abusadong makapangyarihan. So, paano nga ba natin to gagamitin? Lalo na, sa panahon po natin ngayon, busy tayo. Busy ka sa pamilya mo, busy ka sa trabaho mo, busy ka sa mga organisasyon, busy ka sa pangkabuhayan mo, sa negosyo mo. Ano ba talaga ang pinagkakabalan mo? Ito ba ay mahalaga? So, hindi na po masama. Lalo na kung sa pamilya, sa negosyo. Pero huwag po natin kalimutan yung maging busy rin tayo o bigyan ng panahon ang ating Panginoong Yesus na maglingkod sa Kanya. Kahit mga simpleng mga Bible verse po na sinasabi ko na lagi dito sa ating vlog, mga simpleng Bible verse na isi-share mo lang. Dahil alam naman po natin ng tao ngayon nasa social media. Kung meron kang Instagram, mag-share ka ng Bible verse. Facebook, YouTube, kagaya po ng ginagawa natin nito, sinishare po natin. Kung sinishare natin yung mga balita, politika at kung ano-ano, napaka-importante po ito. Mga kapatid, na i-share ang mabuting balita. Kasi madalas po, sa sobrang kabisihan ng tao, hindi po natin namamalayan na lumilipas na pala yung panahon. Nasa edad na pala tayo, di ba? Kagaya po natin, nung parang kailan lang. Yung mga anak ko, mga bata pa lang, naglalaro lang, inaakay-akay ko, kasama ko pa silang sa mall,
kinakarga mo pa sila. Pero ngayon, parang siyang iglap lang, no? Binata na sila, may college na po tayo. Napakabilis po. Kung hindi mo makita sa picture, hindi mo na malaya na, ay, ganito pala sila 10 years ago, 15 years ago, na kasakasama ko sila. Ganun po kabilis ang panahon. Kaya sabayan po natin habang bumibilis ang panahon, bilisan din po natin ang paggawa ng mabuti, paglingkod sa kapwa, lalo na po no, ang paglilingkod sa Diyos. Dahil alam naman po natin ang buhay na to ay regalo lang na pinagkaloob ng Diyos. Bukod sa regalo, ito po ay napaka-sensitive. So alam naman po natin no, na kahit nag-gym ka, healthy life ka o kung ano-ano pa, pag dinapuhan ka ng sakit, yun na po, no? Bigla ka na lang magkakaproblema, marami tayong nabalitaan ganyan. No, isa na yun sa yung kinukwento ng partner ni Haji Alejandro. Maayos naman po, nagpapawis, maganda raw yung kaniyang healthy eating life, no? Pero yun nga, dinapuhan ng colon cancer. So lahat po tayo, no, posibleng magkaganon, pero siyempre panalangin natin, wag naman sana. No? Pero hanggat maaari, tama naman po yun, yung mag-iingat tayo, healthy food, iwasan yung hindi healthy na kinakain po natin. So sinasabi dito ni Moises na hingi po tayo ng karunungan, dahil ang karunungan po sa Diyos ay hinihingi po, hindi siya automatic. Kaya nga, imagine nyo si Moises, no? Sa matinding pinagdaanan niya sa pagmimisyon na ilabas ang Israelita sa Egypt, no, papuntang Israel, humihingi siya ng karunungan. Ganon din po tayo sa simpleng buhay po natin. Kailangan po maging matalino tayo, no? Yung purpose po natin sa buhay, hindi lang para sa ating bansa, sa ating bayan, kundi para din sa ating buhay mismo, para sa Diyos. Kaya yan po ang ating lagay natin sa ating puso at isipan, na humingi ng karunungan sa Diyos. Na kung ano yung mahalaga, sana po yun ang magawa natin. Bagamat lagi sinasabi na hindi tayo perfecto, dapat lang po na majority ng ating ginagawa ay pawang kabutihan at siyempre yung paglilingkod sa Diyos. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, kalusugan, at pinansya, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Hesus, ay tsak yun pagkakalib sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang mga kapatid namin ngayong dumaranas na matinding pagsubok, lalo na po sa karamdaman. Lalo na po yung aming Tita Mila na patuloy na nagre-recover. Tulungan niyo po, Lord. Gabayan niyo po. Lalo na kanyang asawang si Tito Rolly na mabilis gumaling po ang aming tita at palakasin po. Tulungan po sila at gabayan, yakapin, Lord, ng mahigpit para makakaraos sila sa ganitong problema sa kalusugan. At lahat po na may karamdaman, Lord, iunat niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Plusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung luloob. At ganun din po sa pamilyang sobrang busy na wala ng panahon sa kabutihan, wala ng panahon sa paglilingkod sa iyo. Ipuin niyo po ang ng kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapaglingkod sa iyo, maging mabuting tao, at maging mapagkumbaba at mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon din po sa aming financial, Lord, lalo na po ang mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa, Lord, kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito ay niling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.